Hello everyone, this is Ate Rai and welcome again to Turn in 25 with Ate Rai. So sa episode na to, may bagong guest tayong kasama. Ito si Miss Josephine Agda. Siya yung co-founder nitong Josephine Backyard Steakhouse na dito lang matatagpuan sa Bulital, Batangas. Kumusta ka naman, madam? Anong Okay ganap natin? Okay naman. Happy naman. Happy naman po kayo. Naman, yes. Kita ko nga po sa inyong mukha, kayo po ay blooming today. Thanks to BMG Lashes. Nag-promote. Nag-promote. Pero actually po, nung pumasok ako dito, yan, medyo tahimik pa siya. Tapos nag-play na po kayo kanina ng worship songs. Parang nabuhayan na ulit ako. Ang saya lang po sa feeling dahil nga yung pagiging nyo rin po kasi Christian. Tapos yung positive energy nitong restaurant ay ibahagi nyo na agad sa akin. Kahit na nag-i-start pa lang po tayo or nagpe-prepare pa lang kanina. Yes, walang palya yan every morning. Kahit wala kami, kahit wala ako, nakaset niyan sa ating team members. Opo. Ang galing naman po. Parang naging na siya. Morning routine. Yes. Laging nagpe-play siya. Akala ko po kanina kasi yung katulad po ng before na malakas talaga siya. Parang humina. Oo, kasi andito ka. Sorry po. Pero kailangan kailangan sobrang siya para yung energy. Sa bagay nga po. Okay, so without further ado, mag-start na po tayo sa ating episode. Ano po ang pangalan nyo and ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? Hi, I'm Josephine and I'm currently the part owner of Josephine's Backyard Steakhouse, which is, as mentioned, located here at Bulitaan. Cooking is my passion, kaya that's why we're here. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan about sa background po ninyo? Paano po kayo nag-start? Namana nyo po ba yung cooking skills nyo? Ganun? No, hindi kasi sometimes wala siya sa family, diba? It's like more like a destiny. Oo, diga? Oo. Everyone can cook. Everyone can cook. Pero kung sino talaga yung may calling na sa ganong path, yun siguro. But way back, when I was a little bit, I used to enroll sa pero hindi siya nag-push through. Gawa na, I got pregnant. So, syempre, passion ba or yung baby? Baby ang aking uunahin. My greatest blessings, my kids. When we transferred here sa ating, but I'm cooking as a mom. I do cooking. Hindi lang siya, syempre, kids and my family lang yung nakaka-experience ng ating niluluto. So, that's how it all started. Yung passion, yung steakhouse, kasi yung husband ko, he's a steak enthusiast. Though nagluluto naman talaga kami niyan. Gusto niya matry, syempre, sa iba. Yun lang kasi yung okay ang restaurant. So, during that time, tinitingnan ko siya ng masama nang nag-lunch kami. Kasi sabi ko, bakit o-order ng steak? Ang mahal-mahal. 1,000 something. It's not sa isang slab, ha? It's per gram. So, ilan kaming kumain? 8 packs kami. Yung kanya-kanya pa naming order plus his steak. So, it cost us around 27,000. Grabe. Oo. So, yung passion ko sa pagluluto, yung passion din niya sa pagluluto, and yung love nila sa pagkain, nag-combine na siya. And that's how Josephine's Backyard Steakhouse was born. Wow. Kumbaga po yung sa steak din, dahil lang din po sa nakainan nyo rin, siya rin yung nag-udyok sa inyo na, okay, gawa tayo ng sarili nating signature style ng steak. And to be honest po, kasi not everyone, well, that's the reality, not everyone can really afford the steak. Kasi diba, it's really, really expensive. But with us, with high quality, but we make sure that it's pocket-friendly. That way, it's not only the high status can afford it, it's everyone. Ang mas inisip nyo rin po kasi ay yung customer. Kasi instead na isipin natin na, okay, yung steak natin kasi mahal ganito, gawin natin siya na standard price na aabutin talaga ng 1,000. Yung nakita ko po kasi yung menu nyo, napaka-affordable niya. And at the same time din, nung kumain kami dito, masarap talaga siya. Thank you so much. Kaya po nakakatuwa rin po na ang mas inuna nyo talaga ay customers' needs. Instead na kung ano dapat yung meron sa restaurant, yun dapat muna. Yes.
ano po yung dahilan nyo? Bukod po sa, syempre, yung nangyari po sa inyo before and then yung nasabi nyo po kanina, may iba po bang reason kung bakit ito yung pinursun yung path, yung pagluluto at pagpapatay ng restaurant? Actually, hindi talaga siya all planned eh. Ano lang siya, destiny lang talaga siya. Kasi hindi siya yung, gawa tayo ng ganito. Ito yung gusto ko, ganyan. No. We put up this. Kasi we have set of friends na laging napunta sa aming bahay. They are really high status. So, why not serve this steak? Yun. So, that's how it all started. At least meron din po talagang napagsimulan. And at the same time po kasi parang ito na yung starting point natin dahil din po sa kanila. Nakakatawa naman po yung ganun na may mga tao talaga na unexpected na dadating tapos sila pa yung magiging reason din kung bakit mas mapupush natin yung gusto natin gawin. Pwede nyo po ba kaming kwentuhan tungkol sa restaurant nyo? Kumusta na po yung progress ng restaurant nyo? Ayan, kung ano po yung ganap dito ngayon, kung may bago o ano po. Okay. Ngayon, awa naman ng Diyos. As I always say, if someone is asking us, or me, kumusta restaurant nyo? Kumusta syempre, what they're asking is, kumusta? Kumikita ba? O ano ba? Awa naman po ng Diyos, nakakatagos-tagos naman. Yun ang lagi kong sinasabi, nakakatagos-tagos naman. Every day is a thank you day. Regardless of the performance of the business, it's always a thank you day. Parang it's a blessing. Yes. Na araw-araw po talaga may nangyayari pa rin sa restaurant. Tapos syempre, nagkakaroon din po ng success tsaka achievements every day. Yes. Yun din po nakakatawa kasi yung mga staff nyo rin po, syempre, napapadaan sa amin dahil nga po kapitbahay lang po namin kayo. So, sabi po nila na maraming customers today, ayun, ang daming ganap, pero masaya pa rin sila kasi nga po, dito kasi sa Josephine, nakapansin ko nga po na ang saya-saya nyo palagi. Nasa, mataas ang energy level, ganon. Yes. Well, yes, kailangan laging energetic at kailangan laging kailangan mo maging happy always. Whatever your situation is, whatever you're going through. Yun lang wala kang ibang option, you just need to happy. Kasi pagka hindi ka happy, sad ka, yung negative energy mo, kakalat yan. It's a domino effect. So, para maging happy ka na lang. Smile. Wala namang charge ang magsaya at mag-smile. Ayun po. And then, naman, when we put up this business, yung as in wala kaming any idea, talagang put up lang, di ba? Yung usual na normal na pagtatayo ng business. And by God's grace, siguro, we were sigad na talaga lahat na gawa ng plans and all. He gave us all the right people at the right timing para mas makilala si Josephine. So aside from of course, the food and the service, yung mga tao talaga na napunta dito, I mean, not to brag, pero nakaka-overwhelm po na we are being visited by celebrities, vloggers, and then mga celebrities turned politicians. So nakakatuwa lang po. Nakakatuwa talaga na umabot po tayo sa gano'n. And sana tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po. Totoo po yan. Tsaka nakakatuwa nga rin po sa mga post nyo. Nakikita ko kasi na, okay, ang dami na talaga na tumatangkilik dito sa restaurant nyo. Nakakatuwa dahil dinadayo talaga siya. May iba po kasi na galing pang Manila, may galing pa na sa south pa, kung saan, sa north. Tapos pinupuntahan talaga na itong Josephine kasi nga naririnig din nila and at the same time, yung itsura talaga ng restaurant. Yes po. So aside from other neighboring towns, meron na din tayong mga guests all over from Manila, yung iba, sa south. Yung iba naman mga international na mga foreigners, which is sobrang nakakatuwa. We have all kinds of mga foreigners na po.
Asian, European, American. So, thank you so much. Nakakatuwa naman po kasi kumakalat talaga siya. Even international. Opo. Talagang pumapatok na yung pangalan ni Josephine. Tsaka nakakatuwa po niyan kasi yung name po mismo niyo, di ba? Dito binasa yung sa restaurant. Tunog mayaman talaga siya. Kahit po nung syempre, way back mga 1800s, di ba? Mga sinaunang panahon, mga panahon pa po ng kanununuan natin. Talagang pag sinabing Josephine, talagang iba yung approach niya. Iba yung dating. Well, trivia ko lang. Ako, growing up, ayoko ng pangalang Josephine. Talaga po? Ayoko niyan. Kasi di ba nung mga pinanganak ako ng mga something, tapos growing up early 2000s, ang mga name nun, di ka uso nun, I'm not sure kung meron pa kayong naabutan ganun, pero kasi ako, uso nun yung mga gimmick, yung mga youth-oriented show. Oo, yung ang mga characters ay yung mga celebrities, Jen Pras. Di ba yung mga name nila doon? Trisha, yung mga character name nila. Camille, ganyan yung mga ganun. Yung mga uso po kasi dati. Yun yung mga usong name nila. Di ba ang sarap pakinggan? Ang gaganda ng pangalan. Opo. Di ba mga ganon. Sabi ko, ayoko ng pangalan ko, Josephine. Pang matanda. Syempre pag teenager ka, di ba? Iba naman yung, syempre gusto mo rin maging nung teenager ako, oo. Pag nalaki ka. Pero, ngayon, kahit nga ngayong paglaki ko, recently ko na lang ginusto yung pangalan ko. Bago pa maging Josephine. Para siguro mga 2-3 years ago. Bago pa to lumabas. Sabi ko, hindi, maganda pangalan ko, Josephine. Okay. Kaya minsan pag nami-mispronounce siya, ayoko siyang hindi naman sa ayoko po syempre, hindi mo naman masisisi ang tao, pero ako, kasi iba-iba naman yung pronunciation ng tao. Pero ako talaga, gusto ko, Josephine. Pag may accent. Pero hindi sa parang pangalan ko to mamahalin ko to. Oo. Parang yan din kasi yung yung brand mo sa sarili mo. Kung ano yung pangalan mo, ikaw yan. Kahit wala yung business, kahit hindi siya naka-name under me, gusto ko, ganun talaga siya. Gusto ko siyang i-pronounce as ganun. Josephine. Josephine. Pero hindi siya sa pag-iinarte or what. Ako lang yun. Gusto ko ganun siya. Pero thank you for sharing that info po na yun pala yung mas magandang i-pronounce. Di lang yun yung tamang, sabihin natin, tamang pronunciation din ng name nyo. Kasi may iba na ang tawag sa Josephine. Siyempre, yung accent natin, di ba? Di mo naman masisisi. Pero pagka may anong pangalan mo? Josephine. Talaga pong nakani yung Joe. Josephine. Tsaka kapag naririnig ko nga po kayo nagpa-pronounce ng pangalan nyo na, social naman ito. Ang social naman ni Madam. Kasi nga, ang ganda ng pagkaka-pronounce niya ng name niya. And at the same time, nabibit-bit tong restaurant Kung paano mo siya i-pronounce, talagang tunog classy. Classy siya and at the same time, exquisite yung tunog. Wow, nice. Thank you. Kaya po nakakatuwa din na, okay, may nagtama ng pronunciation. Parang for the first time din na naka-encounter ko ng ganito na ganito ang gusto kong marinig sa'yo na i-pronounce mo yung pangalan ko. But it's not mandatory. Ako lang yun, sa isip ko lang na ganito ang gusto kong kasi may respect kasi yung tingin yun sa pangalan nyo. Kasi all those years, di ba, ayoko sa pangalan ko. Ayoko talaga nung name na Josephine kasi hindi siya pang bata. Alam mo yon, di ba usually pag Josephine, mga lola. Lola naman talaga may mga pangalan. Di ba? Lola, nanay. Nung nagkaisip na ako at nakaka-appreciate ka na ng mga bagay-bagay. Kasi nga, nagmamatured ka na. So, I start embracing myself, my name. Nag-start ako sa pangalan ko. So, I love my name. Josephine. Tsaka din po, bumagay talaga siya. Kumbaga, itong itsura ng restaurant, nakatadhanang mangyari, nakatadhana talaga siya na ang pangalan nyo yung makikilala rito. And it's all because of my husband. I would like to give the credit to him. Kasi siya talaga din ang nag-push nun na ipangalan under my name. So, siguro pinag-adya din ng panahon. Destiny nga.
Kasi kung iba nga din siguro yung name, baka hindi rin alam mo yun yung alignment siguro. So, ganun po. Sa hirap at ginhawa, kayo pa rin talaga. It's who you choose. Ikaw, bala kung anong pipiliin mo. Kung yung path ngayon or yung path na magkasama kayo. Oo, yun yung doon. Ang hirap din po kasi, di ba, na syempre, kinakailangan ay magkasama kayo eh. Kasi mag-asawa kayo, magkasama talaga kayo. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa ang tatahak nito. Mas maganda, alam din ng asawa mo para at least naiintindihan niyo yung sitwasyon mo. Yes, tama yun. Kaya magandang yun. Yun po, sa mga mag-asawa. Advice. Pero actually po, syempre, sa edad, actually mga kaidaran ko, mga nakakasama ko rin, mga gusto nang pumasok syempre sa pagkakaroon ng pamilya. Yan, baka may gusto po kayong sabihin sa kanila na sa experience nyo or advice na gusto nyo pong sa kanila. Gawin yung center si God. Si God. Gawin nyo siyang refuge na mag-asawa. Pati ng mga anak nyo. And surrender everything to God. Magmahala na lang kayo. Yun forgive and magmahalan. Ganon. Sa bagay po, totoo po yan. Kapag talaga kay God, alam na natin. Kahit nasabi na po natin na surrender mo na lang. Kahit na nagawa mo na siya. Hindi mo rin kasi may iwasan mag-doubt eh. Oo. Pero ganyan po talaga tayo. Hindi natin talaga siya may iwasan. Pero unexpectedly din kasi may nangyayaring kakaiba kapag binigay mo na talaga kay God. Tsaka wala namang perfectong buhay. Meron at merong mga hiccups yan. So, nasa sa inyo yan kung paano nyo siya. Kung hindi mo na kayang mag-handle, edi let go and let God. Ano po yung dish na paborito nyo pong lutuin at bakit? Siya, dalawa. Yung isa, steak. Kasi yun yung nagre-represent sa husband ko. Naborn yung Josephine's kasi sa steak na favorite ng husband ko. Opo, yun talaga yung na siya ang dish na nag-start, yung steak na yan. The second one is the pasta. Kasi una kong bestseller is lasagna. Meaty cheesy lasagna. Yun talaga. Wala pang restaurant. Wala pa kaming restaurant sa bahay noon. Pag may mga car show noon, dyan, sa may Talaga ba yun? Mga car show. Kasali yung husband ko. Tapos ako, nagbebenta kami ng mga lugaw, ng mga lasagna. Yun yung unang-una kong pasta na siniserve talaga. Lasagna, oo. Talagang yun. Ubos. Naubos siya. Feeling ko po cheesy talaga siya. Yung kumbaga malinam na creamy. Pero yung scampi is naging favorite siya nung ko kasi just to share, syempre as a busy mom, may maliit pa kasi ako nun maliit. Tapos, alam mo yung pagsunod-sunod yung anak mo. Di ba? Tapos may kasama ka sa bahay na ibang So, ang go-to namin nun pag nag-grocery is mga instant noodles, mga canned. Though nagluluto naman kami ng, syempre hindi mawawala, nagluluto ka talaga ng normal food na, di ba? Pero pagka snack, di ba gusto nila yung easy open na lang, yung lulutuin mo na lang. Parang na-realize ko, unhealthy na to kasi halos araw-araw yun na yung food. Ayoko nang ganon. Hindi naman ako lumaking puro instant noodles ang kinakain namin. So, ayokong yun ang maging experience ng anak ko. So sabi ko, I want them to experience noodles kasi favorite nila. But I want it to be healthy. Yung walang masyadong, diba kasi may may mga other, basta maging healthy lang siya and fresh. So, meron akong pasta and then meron akong shrimp sa ref kasi nagsinigang kami the other day. So, may mga nasobrang shrimp. Kung ano lang yung nakita ko sa kitchen namin, edi yun ang pinagluto-luto ko. So, doon na born si Scampi, si Scarlet Shrimp Scampi. Wow. Kasi yun yung favorite po niya. Ang nakakatuwa po niyan is, kung papakinggan siya, para siyang nakakadala na agad sa mga bata, yung tunog, Scampi. Like, cute. Ang cute! Paano niyo po na-come up yung name na yun? Yung Scampi is an Italian dish talaga siya. So, since I have my own version of it, I have added my
daughter's name kasi favorite niya yun. It's my personal, favorite yun ng anak ko. So, Scarlet Shrimp Scampi. Cute yung pakinggan. Nakakatawa po siya. Para siyang tongue twister kasi puro S. Pero pag pinagsama-sama mo siya, ang sarap niyang pakinggan and at the same time, nakakagigil yung tunog niya. Sobrang cute. Natutuwa po ako doon sa ano niya. Ganun din siya sa personal, yung daughter ko na yun. Sobrang cute din niya and yun, same description mo sa dish, yun siya. Sa personal. Parang ano po niya, yun yung personality niya na lumabas dun sa pagkain. Ang cute! Ang ganda ng kanalabasan niya. Yun. Kaya, awa naman ng Diyos, naging bestseller natin siya, ang Scampi. Oo. Ako po naririnig ko na na binabalik-balikan siya rito. Pati po yung steak niyo. Parang, ang ganda ng combo. Steak and yung Scarlet. So, pag pinagsama, yung tatay at saka yung anak niya, ganun ba nangyari? Nakakatuwa siya. Napaka family-centered naman ng restaurant na to. Yes. Kaya siguro din yung mga guest natin, pamilya din yung nagbe-visit kasi they can feel the hominess. Yung family-centered nga po yung restaurant. Yung din po nakikita ko rin dito minsan, pag napapadaan ako na, ay, puro family nga talaga. Or at least, nakikita ko po kasi in relationship, yung iba natin customers, ganyan. Parang, nandito yung closure nabubuo siya lalo. And yun din ang nararamdaman ko ngayon na although lumang bahay na tong restaurant, but still, I can feel na, okay, mayroon kasing healthy family na nagmamanage dito. Na yun din po kasi yung kumakalat dito na na charisma na meron sa restaurant. Yes. Hello! Patalastas lang po muna. Saglit lang to. Di naman to kakainin ng 5 minuto. Ganon. Hello everybody! Bago tayo magpatuloy sa ating episode, Turning 25 with Ate Rai would like to thank our sponsor for today, Josephine's Backyard Steakhouse. So, ito pong Josephine Backyard Steakhouse, ito ay pagmamayari ni Miss Josephine at ng kanyang loving husband. But, we would like to thank them kasi binigyan nila tayo ng time and effort at binigyan nila tayo ng permission to conduct the interview in their restaurant. So, maraming salamat po, Josephine's Backyard Steakhouse, for giving us your time and also the place to conduct the interview. At dahil din po sa inyo, kaya nag-exist ang ating episode 6, kaya maraming salamat po. Hindi namin ito makakalimutan. Tumatagal. Sorry na. So, let's go back to our interview. Thank you po once again, Josephine's Backyard Steakhouse. Ano po ang naging inspiration nyo para ipatuyo po yung restaurant nyo? Ang naging inspiration namin is the future for our kids. And at the same time, yung love ng husband ko sa steak and yung love namin sa mga anak namin sa pagkain nila. Yung gustong-gusto kasi nilang kumakain, gustong-gusto nila. So, the same quality and the same way of cooking na kung paano namin siya i-prepare sa family namin, sa mahal namin sa buhay. It's the same way of preparing it, cooking it, and serving it with our guests. Yun nga pong nakalagay pa sa t-shirt nyo, cooked with love. Ganon. Kaya nakakatuwa din po kasi na kung ano yung meron dun sa pamilya nyo po, especially sa pagluluto, na i-share nyo po kasi dito sa restaurant. Kumbaga, napasa-pasa na talaga siya. Katulad na sinabi nyo po kanina, domino effect na yung nangyari. So, kung ano yung nailabas nyo po sa bahay, sa pagluluto, so, dinala nyo po rito at maraming tao na ang nakaranas din. Yes. Ano po yung mga biggest challenges na na-encounter nyo? And paano nyo po yun na-solusyonan? Biggest challenges namin, yung pag-upgrade namin. Kasi apart from, of course, we have our usual appliances and nag-upgrade kami. We have to extend our kitchen. Sometimes, ang big... Actually, wala. May challenges, pero naman, na-overcome naman. So far, kasi I consider it as normal na nangyayari yun eh. Normal na pag may mga
let's say, comments, feedbacks, ina-accept ko siya kasi normal siyang nangyayari. Nangyayari like sa ating guest, may ibang, syempre iba-iba ang natin, panlasa. So, merong mga suggestions, comments and suggestions. But I'm taking it positively. I don't take it negatively naman. Parang nangyayari po kasi nito, syempre, nasusolusyonan kagad din po yung inyo pong problems din na encounter. Tsaka hindi nyo po basta-basta kinikip sa sarili nyo yung ganong problem eh. Parang kumbaga, kung mas maganda kung mag-solusyonan kagad kaysa patagalin pa. Iisipin mo siya, oo. Kasi nga, problema yun eh. Challenge yun eh. Talagang mag-iisip ka ng ano bang gagawin. Pero at the end of the day, may solusyon naman yun. Totoo po. Yun yung namin. So, nalagpasan merong solution sa lahat ng problema. Yan, tulad po nito, pag-upgrade. Ang hirap din po kasi i-upgrade din ng isang, sabihin po natin, dito pong building na to or yung bahay po mismo. Ang hirap niyang i-upgrade into high-tech or yung mga usong style ngayon para makisabay. Kasi ito na yung ito na yung mas niyakap ng customers and also kayo po as owners kasi. So, yung, syempre, mano-mano tsaka dahan-dahan nyo po kasi siyang inaayusan. Kasi nga, anytime soon, baka kasi kung ano mangyari. So, talagang, ingat na ingat po kayo dito. Yes. So, lahat ng furnitures talagang iniingatan namin lahat yan. Kahit yung mga walls, lahat like, so we really have to take care of it. Yung proper way of cleaning it. Ano ba yun? Uso yung pagpo-floor wax. Pino-floor wax pa yung baba at taas to maintain the shiny effect ng floor po, ng woods, to protect them. Ayun po. Nakakatuwa din po, syempre, lumang bahay na kasi siya. Hindi kasi siya pwedeng idaan lang sa map, sa space. Kinakailangan pa na i-floor wax pa. To the point na, nagbubunot din po ba kayo dito? Yes. Talaga? Nagbubunot pa. The traditional way of maintaining the house, ganun po yung ginagawa. Opo. Kasi mahal namin yung lugar. Oo, dapat mahal mo yung lugar mo. So, mahal namin yung lugar. So, we have to take care of it. Napasa rin po kasi yung kinagawa dati sa pag-aalaga ng bahay. Kumbaga po, kung ano yung natutunan natin sa school or sa bahay before, na kailangan i-floor wax mo yung sahig para kumintab. Bunutin mo yan para mas lalong umano. Nakakatawa kasi dito na-apply din siya. Yes. Kasi kung siguro po sa iba, baka idaan na lang yan sa pispis lang, sa map lang, okay na, pwede na magbukas. Dito kasi talagang mafe-feel mo na na siya na heritage house na nga siya. And at the same time, kinakailangan mo siyang alagaan na mabuti. Para siyang naging anak na rin. Yes. Hindi namin siya tinitreat as yung parang business establishment. Opo. We're treating this as a house. Parang bahay namin. Opo. Kaya yung love and care namin sa house is todo detail. Parang we consider it as our own din. Opo. To make sure na malinis siya at pagdating ng ating guests, very homey sila. Opo. Parang yun din kasi yung unang sasalubong sa kanila pagkapasok na bahay talaga to. Parang naranasan ko ulit na tumira sa sinaunang panahon. Yes. Ganon yung naging approach niya. Kaya yung ibang guests natin, pag nakakapasok sila, napapawaw talaga sila. Kasi yung ambience, tapos yung furnitures, makikita nila yung ibang cabinets. May ganito yung lola ko. May ganito kami sa dating bahay. So, yung memories nila, nagpa-flashback. And thankfully, we're being part of it. Kasi parang na-awaken yung memories nila because of Josephine's. Totoo po. Kasi yung, tulad nito, yung mga gamit po na meron dito, di ba? Ito yung mga mahirap nang hagilapin o mahanap talaga ngayon. Kasi, syempre, nag-upgrade na tayo. Gusto natin na, simple na yung design or at least, sumasabay na tayo sa uso. Or kung ano yung kilala ngayon na design ng bahay. So, ito parang,
ito na lang kasi nag-iisa eh. Para sabihin natin na gano'n. Actually, may mga bahay naman po dito sa barangay na katulad din ng Josephine. Kaso nga lang, syempre, napapabayaan na sila. Kasi nga, mahirap na talaga siyang alagaan, knowing na luma na talaga. So, nakakatakot na siyang tirahan mismo. Pero ito, ang kinagandahan po dito is nabuhay ulit siya sa pamamagitan niya rin. At saka ng ambisyon nyo dito sa restaurant. Yes. Ito po ay personal something. Ano po yung wild comment na natanggap niyo po sa isang customer? Positive, wild comment na talagang napawaw kami. Yung verbally sinasabi nila sa ating service ambassadors na yung food daw natin, especially the steak and the pastas, are ka-level na ng mga high-end steakhouse somewhere in BGC, in Makati, sa Manila po. So, nakaka-overwhelm, nakakatuwa. To be compared to them, it's overwhelming for us. Tsaka nakakatuwa din po kasi na may nare-receive po kayo na ganitong comments na grabe naman yun. Yung maisabay din kami o may halintulad sa mga kilalang restaurant. Kasi knowing po ito pong Josephine, kailan lang po nag-start po? 2022. 2022 lang. So, mga lang po, 3 years ago. Yes. Tapos, gano'n na po yung ma-receive yung comment. Talagang malaking compliment talaga siya. Yes, super. Kaya mas namomotivate kami to do better. Kasi dahil din po dyan na parang, okay, may energy na yung yung ginagawa natin. Kasi ang ganda ng nare-receive din natin comment. Yes. Pero may na-encounter na po ba kayo na bad reviews? Or wala pa naman? Meron naman. Di naman mawawala yun eh. Kasi ang tao naman, iba-iba naman ang take nila sa mga bagay-bagay. Kasi yung iba-iba ang lasa ng tao. Iba ang sa iba okay, sa iba perfect, sa iba medyo hindi okay. So it's okay. I respect the comment kasi yun eh. But we make sure that as with that comment, we do our own improvements. Not really improvements. We listen to your comments and your suggestions. And kung may need talagang baguhin, then we'll do it. Kung wala naman, then we'll stay to our standards. At least na yung negative comments, hindi sila yung basta-basta nagpapa-apekto. Nakaka-apekto sa inyo. Kumbaga, mas tinignan nyo pa siya na, okay, ito pala yung mga dapat natin alalahanin. Especially kasi na iba't iba naman yung pumapasok dito na customers, di ba? So, yun ang importante din po na tinitingnan nyo siya as a guide din sometimes. Or nagiging na siya tinatanggap nyo siya eh. Hindi nyo lang siya tinitingnan na, okay, ayaw ni customer na ganito, di wag. Di wag natin gawin yun. Ang gawin natin yung gusto natin. Pero hindi. Mas tinanggap nyo pa rin talaga kung ano yung kailangan ng customer. Kasi meron at meron talaga dyan. Meron at meron, kahit saang bagay naman, kahit saang field naman po, meron at meron talagang may masasabi. Totoo. Oo, totoo naman yun. Kahit saan, kahit anong, yan, meron at meron. But it's how you will handle it. It's how you will take it. May naging inspirasyon po ba kayo para maging ganitong style ang restaurant? Kumbaga po, bukod sa lumang bahay na siya, is there something else na in-add nyo pa rito para mas lalo siyang makilala o matanggap ng maraming customer? Old soul kasi ako, tsaka yung husband ko, old soul kaming dalawa. Hindi namin alam pareho, parang ngayon na lang. Na-appreciate, ako personally, na-appreciate ko yung mga old houses. Simula bata ako, nag-wonder ako, how does it feel like to reside in an old house. So, for me, it's a dream come true na I'm not just staying here, I'm also running the business here. Totoo po. So, combo siya. Nakakatawa. Tsaka ang kinaganda rin po kasi nito is yung noon pa talaga na ito yung gusto nyo eh. Nakakatawa na yung childhood dream at least or yung gusto ng puso ng pagkabata nyo po nung una. Na-fulfill na siya. Finally, ito pala yung feeling na magkaroon ng lumang bahay. Paano po kayo nakaka-keep up sa game nyo, sa competition?
dito sa, syempre, marami naman pong kainan dito. I just focus on myself. Talaga po. Opo, yun lang. Focus lang ako Sarili sa... niyo na po talaga para ano. I just focus on my own direction. Kasi pag lingon ka ng lingon, Madidistract po kasi. So, I focus on my own, Ano po yung dish na gusto niyo pong ipamana sa mga anak niyo? Lalo na kapag nagkaroon na sila ng sariling pamilya, ganito. Yung dish na sarili niyo pong gawa. Yung scampi. Gusto ko sa lahat ng, like, pag may mga apo na kami, tapos may mga party-party sila, yun ang isa-serve nila. Kasi kayo rin po ang gumawa mismo nun eh. Inyo lang po yung dish na yun. At saka may story kasi yun. Yung the scampi, it does exist naman na talaga. But yung story kung bakit ako napapunta sa ganong is something personal to me. Kaya yun ang gusto kong mapaano sa kanila. Ito yung dish na ginawa ko. So sana yung mga anak ko yakapin that may maibahagi din sa kanilang pamilya in the future. And of course, don't forget the Bicolano dishes. Yung mga Bicol Express namin, mga laing, pinangat. So, ayun po. Taga-Bicol po ba kayo? Kaya pala po. Nakakatawa naman po. Pinakamasarap po dyan yung Bicol Express. Yeah, definitely, yes. Ano po yung isang bagay or feeling or thinking na gusto nyo pong maiwan ng customer nyo po dito after dining? I'll come back. Ang sarap sa Josephine's, I'll come back. Talaga. Yun, every time na ang sarap, I'll come back. This is my home. Josephine's is your second home here in Taal, Batangas. Wow. May mga audience po kasi tayo na na nagtatanong tungkol sa inyo, ano meron sa inyo. So ito po, meron tayo ditong box of wonders galing po sa ating audience. So pipili lang po kayo dito ng at least 2 question na gusto nyo pong sagutin. And then ayan, buksan ko na po. And then pili na lang po kayo kung ano yung gusto nyo pong ano ba ito ba? How do you and the founder ensure your visions are aligned? C is free. Ano yung code lang to no? Opo, code it's po. Spherite. Hi, Spherite. So how do I and the founder ensure we always communicate. Whatever it be, we communicate. We talk about it. Yun. Okay pa. Next question na po tayo. Paano kayo nagde-decide sa inyong cuisine na steak and pasta kahit hindi to traditional food ng Pinoy gives na sikat ang Taal sa mga ancestral houses? Si Hopi, Taytay Rizal, paano kayo nag-decide sa inyong... It's our personal favorite. It's our, as I've mentioned sa interview, it's our personal favorite, my husband's favorite, and the pasta are my kids' favorite. And there's a story about it or behind it. And knowing that here in Taal, sa tagal namin dito, wala pa kaming nakakainan na steakhouse. Or maybe we haven't just roamed further. So we decided to put up our own steakhouse and luckily everyone embraced it. Ayun po. And ang gagandaan kasi we have this ancestral house. So ang ganda ng naging kombi niya na pumatok din sa lahat. Totoo po yan. Ayun po. Ito na po, last question na po. Ano po yung mensahe na gusto nyo pong ipaiwan sa audience natin? Or dito sa podcast? Kahit ano po. You go, girl. Ayun. Ano ba? Just be yourself. Yun lang po talaga yung key para makapagpatuloy din talaga sa gusto mo natin gawin. Totoo po yan. So, and don't forget God. Yun talaga. Agree po tayo dyan. So, before I end this episode,
first of all, gusto ko lang po pasalamatan ng Josephine Backyard Steakhouse for being our sponsor for this episode. Dahil sa kanya, kaya nag-exist ang episode na to, especially kay Miss Josephine kasi binigyan niya tayo ng time niya para makausap natin siya ngayon. And nakakatuwa lang dahil ang dami na naman natin nalaman mula sa kanya. At for sure, may i-share niyo rin yon sa inyong family, sa friends niyo, o sa loved ones niyo. So everyone, thank you once again for being here with us. And also, thank you po Miss Josephine kasi ito na naman tayo na panibagong araw na naman para matuto tungkol sa experience ng ibang tao. Siyempre, yung knowledge nila at yung skills na gusto nilang ibahagi sa atin. Bago po natin matapos tong episode, may gusto po ba kayong i-promote? To all our viewers, if you will be visiting Taal, Batangas, kindly add us to your bucket list. Josephine's Backyard Steakhouse. So we're open every day from 11 a.m. to 9 p.m. So see you all. We have our Facebook account and Instagram and TikTok. Ayun po. Ayun everyone, thank you once again. This is Ate Rai and also Miss Josephine. Thank you so much po. And this is it. This is the wrap-up of our episode and thank you again for being here with us. God bless us all and see you in the next episode. Bye-bye!